Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus. "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko na ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at ang kapistahan ni Santa Maria. Sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ipinapaalala sa atin ang natatanging papel niya sa buhay ni Jesus at sa kasaysayan ng Kristyanismo. Siya ang unang saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo, isang napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Una, ang pag-ibig at pananampalataya ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay nagpakita ng malalim na pag-ibig at pananampalataya kay Jesus sa kabila ng kanyang kalungkutan at pag-iiyak. Nagpunta siya sa libingan ng umaga pa lamang. Ang kanyang pagpunta sa libingan ay sumasalamin sa kanyang debosyon at pagmamahal kay Jesus. Ganito rin ang inasahan sa atin bilang mga Kristiyano, ang manatiling tapat sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at kalungkutan.
Pangalawa, ang kahalagahan ng katapatan sa pananampalataya. Nakakabighani ang katapatan ni Maria Magdalena sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Patuloy siyang naghanap kay Jesus. Ang kanyang pagiging tapat ay ginantimpalaan ng pagpakita sa mga anghel at sa muling nabuhay na Panginoon. Ito'y isang paalaala sa atin ng ating katapatan at pagsusumikap sa paghahanap kay Jesus ay nagkakaroon ng gantimpala. Kapag tayo'y matapat sa ating pananampalataya, makikita rin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo, ang pagkakilala kay Jesus. Una, hindi nakilala ni Maria Magdalena si Jesus. Agad-agad naisip niyang ito ay hardinero lamang. Minsan, ganun din tayo. Hindi natin agad nakikilala ang Diyos sa mga simpleng bagay upang nangyayari sa ating buhay. Ngunit, kapag tinawag tayo sa ating pangalan, tulad ng pagtawag ni Jesus kay Maria, mararamdaman natin ang kanyang presensya at pagmamahal. Napakahalaga na maging sensitibo tayo sa mga tawag ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pang-apat, misyon ni Maria Magdalena. Ang utos ni Jesus kay Maria Magdalena na ipamalita ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapakita ng kanyang mahalagang papel bilang apostol sa mga apostol, bilang mga tagasunod ni Kristo. Tinatawagan din tayo na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Ang ating misyon ay nagbabahagi ng pag-asa at pagmamahal na ating natatanggap mula sa Diyos. Sa araw na ito, ipanalangin natin na tulad ni Santa Maria Magdalena, maging tapat tayo sa ating pananampalataya. Patuloy na maghanap sa presensya ni Kristo. Maging masigasig sa pagpapahagi ng mabuting balita sa lahat. Santa Maria Magdalena, ipinalangin mo kami. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang bawat habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita,
naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.